Samahan si Chris Lorenzana, trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy. August 11, 2024, dear friends! Kumusta po kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Kasama ko sa ating estasyon ngayon, si Mr. Wilson Abrea sa ating digital, si Miss Mike Barcelona sa ating production, and to our tech, sa ating tech, si Mr. Erwin Makasangay. Mga kaibigan, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong tanghali. We're going to talk about living a life with no regrets. Yun bang walang masyadong pagsisisi, walang panghihinayang, ano po. So yun ang ating topic. Ipagpapatuloy natin yung ating usapin tungkol sa living a life extraordinaire. At ang topic natin ngayon is paano nga ba mamuhay nang walang masyadong pagsisisi or walang masyadong panghihinayang. Ayan. So, pwede nyo po akong padalahan ng inyong messages sa ating Winner Ka Pinoy number 0976-014-5041. Ilang beses na ako hindi ka mamatay. O alam ko ang sekreto kaya't nandito ba't buhay. Kung sabi nila may... Binabati ko po ang lahat ng mga nakikinig through our Facebook live stream. I'm going to share it now on my wall. Padala niyo po ako ng messages natin ha sa ating Facebook live stream, or you can also send me a message on my messenger. So, mga kaibigan, ang reference pa rin po natin ngayong tanghali ay ang aking libro na Refuse to be Ordinary, the Pocket Inspirer Edition. I would like to thank especially si Mr. Yo Mojica for ordering 4 copies of our book. He's availing of our 3+1. So, kayo po na mga interesado na gawing regalo ito sa inyong mga minamahal, we have a promo for until August, end of August, na kapag bumili kayo ng 3 kopya, it's only 200 per copy, you get 1 free copy in celebration of our 18th anniversary. Ayan, so, supposedly nasa station ako ngayon kaso po, nagising akong nahihilo, kulang sa tulog because I live in a condo and na hindi po siguro alam ng neighbors na malakas masyado ang usapan nila. And so, I woke up at 11, nakatulog ako ulit nung nasabihan na sila na wag nang maingay. Pagdating na 1:30, gising ulit ako because they were noisy again. So, ang hirap po makabawi ng tulog. Siguro lesson learned din po yan sa atin, na maging mindful lang. Lalo na if hindi naman natin solo yung isla, yung lugar, di po ba, na maging considerate lang po sa pakiramdam din ng iba. How's that now, dear friends? Na wag lang sigurong sarili natin yung ating iniisip. Kasi at the end of the day, meron po talaga mga naisostorbo sa ating, kunyari, masayang-masaya tayong kumakanta, di ba? Tayo pa man ding mga Pilipino, mahilig sa video, pero may mga tao po kasi talaga na sensitive din ang tulog nila, So, sayang talaga. Meron pa man ding biko kaming pinrepair. So, anyway, papadeliver ko na lang, team. Okay, so, send me your thoughts, dear friends. Padalhan nyo ako ng messages nyo sa ating number or sa Facebook live stream natin. I'm looking at it now. Padalhan nyo po ako ng message kung
Paano ba to? I don't know how this is working this time. Alright. Okay. Yan. Babasahin ko pa yung mga messages nyo as they come. Kasi minsan po, nasasada ko na kung kailan nire-review ko na yung episode natin, marami pala akong messages na nami-miss. Bakit kaya? Anyway, hindi po talaga ako magaling sa technology. Pero, please send me your messages. Kung meron ba kayong mga what ifs sa buhay? Meron ba kayo yung mga... ano nga ba to yung kanta ni nanghihinayang ng puso ko. Meron ba kayong ganon na gustong i-share? Pwede kayong mag-alias, hindi naman po kailangan i-identify yung sarili nyo talaga. Pero meron po ba kayong mga panghihinayang sa buhay na parang kung iniisip mo, kung pwede mo lang balikan, no? Kung sana iba na lang ang ginawa ko, iba na lang sana ang pinili ko. Meron po ba kayong ganon? Share with me, dear friends. You don't have to use your real name. That's if you want to protect yourself at baka nakikinig yung, alam mo na, yung pinanghihinayangan mo or something. Padala mo ako ipadalhan mo ako, hindi yung ipadala mo ako. 0976-014-5041. Yan po ang ating winner Kapinoy number. Huwag nyo lang po ako sanang tatawagan po because we're live on air now. Ayan, let me just check it. Alright. I'd like to greet, dahil ko pong gustong batiin. Pero nangako kasi ako. Pero ito, nilista ko na po ngayon. Lahat ng naging mga participants ko, you all, hindi ako magbabanggit ng pangalan kasi baka magselos yung iba, di po ba? You all who have been my amazing participants in my trainings sa MKP, sa TRP, sa Furukawa Electric Auto Parts, Fujifilm, TRP Inc., lahat na naging participants ko through PhilCare, the leaders of Davis Paints, and the managers and leaders also of Rural Bank of Angeles. Maraming salamat po. Thank you so much for your trust. Sobra akong nagpapasalamat sa tiwala na ibinibigay nyo sa aking pagsilbihan ko kayo. And to all the companies I've mentioned, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala sa akin at sa Training Edge. There! I'm so happy! I'm so happy na nabati ko kayong lahat. Yeah, kasi lahat ko pinapangako yan eh. At welcome pa rin po kayo kung gusto nyong ma-interview ko kayo sa ating Kwentong Panalo. But there's one person I would like to really greet. Sana nakikinig siya ngayon. Si Miss Joy Jimenez, our beautiful building manager. Punong abala kahapon sa aming fire and earthquake drill. Miss Joy, are you listening? Anyway, padama ko message if you're listening. I want to congratulate you for a well-prepared fire drill and earthquake drill kahapon. Kahit umuulan, may pagkain pa kami. And magandang programa yon talaga, no, na parang you taught us, well, you facilitated yung thank you sa Bureau of Fire Protection team din po na nagturo sa amin kahapon. There was a seminar and at the same time, parang actual, no, kunyari paano gumamit ng fire extinguisher, anong gagawin kapag may mga na-trap, ganyan. So, maganda po talaga na kayo po na nakikinig. Pag meron pong mga fire drill, earthquake drill dyan po sa inyong mga barangay, sumama po kayo ha. Mas maganda na handa tayo at alam natin ang ating gagawin. Kasi mahirap po minsan, di po ba, na pag nandyan na yung sitwasyon, doon lang tayo magpapanik kung ano yung gagawin. So, karamihan po minsan sa mga nasasaktan, or di kaya yung mas malala pa, namamatay talaga, ay dahil po sa kakulangan sa kaalaman at sa kahandaan. Ayan. So, Miss Joy and the whole team of the Palm Towers, congratulations. I'm really proud of you. Ayan. At siyempre, dun sa aming best actor na injured, Mr. Ray Joseph Kagandahan. Thank you so much. Very, pang-famas ang acting mo kahapon. Anyway, so there. Hello, Mr. Ed Manukduk. Thank you so much for watching. And ikaw lang ang nakikita ko dito. Bakit kaya yung ibang names di ko nakikita, no? And yeah. But really, I'm so grateful, Ed, for your message this morning. Happy Sunday to you as well.
So magsisimula na po mga kaibigan ha, kasi mamaya-maya lang, tapos na naman po yung ating isang oras. So pinili ko po itong topic na to today, live a life with no regrets. Sabi nga sa kanta na My Way, di po ba? Regrets, I have a few, but then again, too few to mention. Okay lang po yun. Lahat po tayo may regrets. At least too few to mention, di po ba? Okay po ba mga kaibigan? Too few to mention lang. Hindi kailangan naman na perfectin natin to na lahat po tayo magkakaroon ng kahit mangilan-ngilan na regrets. Ang mahalaga lang po siguro is piliin natin kung anong klase ng regrets. Di po ba ang meron tayo? We choose our regrets. Okay po ba yun, mga kaibigan? We choose our regrets para pagdating ng araw, paano ba? Pag binalikan natin yung buhay natin, hindi yung parang ang lungkot-lungkot natin kasi parang hindi tayo nabuhay, di ba? Parang sa isipin natin na, oh, I wasted my life. So, ang pinag-uusapan po natin ngayon in the context of our topic na live a life with no regrets is yung pong ibig ko sabihin dito sa no regrets is hindi natin pagsisisihang, hindi natin ginawa yung mahalaga sa atin. Okay po, dear friends? Alright? And so, the inspiration again for today is my book, Refuse to be Ordinary, Pocket Inspirer Edition. Kailan ko kaya marireprint yung buo kong libro? But anyway, meron kasi dito, page 121 sa inyo na mga may kopya. Live a life with no regrets and no what-ifs. Dito po, kinuha yung title. Whatever happened to us, happened for us. Serving us. Helping us learn what we needed to learn. Itong episode na to was inspired by my coaching session 2 days ago. At ito po yung major topic namin talaga kasi parang sabi niya, wala na siyang ganang mabuhay pa kasi sa dami ng pinagsisisihan niya at hindi niya na maibalik. And I understand completely. Di po ba mga kababayan kong minamahal? Hindi po talaga natin maibalik yung nawala ng oras na sayang na napagkakataon, di po ba? Ang pwede na lang natin gawin ay magsimula ulit. Sabi nga sa kanta ni Basil Valdez, magsimula ka, di ba? Magsimula ka lang ulit. So, that's why sabi ko sa kanya, makinig kayo Sunday kasi sabi ko, I'm going to create an episode based on dito. Ayan, so, yun. Whatever, ito po, nilagay ko sa libro. Again, mga kaibigan, yung sa akin po, pananaw ko po ito Pananaw ko to, it doesn't mean na yung pananaw ko is yung nag-iisa lamang na tamang pananaw. Gusto ko lamang ibahagi itong pananaw ko at baka sakali na kapag naisip mo na, oo nga, may point. Baka lang sakali po na yung pananaw ko, pwede rin na makapagpabago doon sa pananaw mo. Pwede naman, di po ba? Ngayon, kung merong mas magandang pananaw, bahagi mo sa amin so that we could also share. Pero, never po akong mag-prescribe. Never po akong magsasabi na dapat ganito ang gawin natin. Alright po? Yun po ang ating disclaimer dyan. I am just sharing and hopefully, based on what I share, you are inspired to reflect, no? Pag-isipan mo yung mga ginagawa mo, mga pinipili mo sa buhay, at para kahit papaano, pagdating ng araw nga, ay regrets. Inulit ko pa talaga, I have a few, but then again, sabi nga, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. Ganun lang po talaga. Okay po? Yan ang, I did what I had to do. Sa pakiramdam mo ngayon, yung ginagawa mo siguro is yun yung dapat mong gawin given the resources you have or yung pinili mo, parang ganyan. So, yun po So, eto na. Balik na ako dun sa binabasa ko kanina. Whatever happened to us, happened for us, serving us, helping us learn that we needed. Helping us learn what we needed to learn. Ang context ko po dito nung sinulat ko to is that lahat ng nangyari sa atin kahit na hindi maganda at marami rin pong mga nangyari sa akin na pwede ko lang ibalik, sana hindi na lang, di po ba? Pero lahat ng nangyari sa atin, nangyari para sa atin. Para matuto tayo,
para turuan tayo, para magbago siguro tayo, 'di ba? So whatever happened to us happened for us, serving us. What do you think, dear friends? Do you agree? So sana balikan mo lang na, o nga no, o nga. Para wag na, ang ibig ko sabihin doon sa live a life with no regrets and no what ifs, mas matigas dapat. What ifs is simula ngayon. Okay po? Pwedeng kahapon, may pagsisisi pa tayo, we're still looking back, nangihinayang pa rin, di po ba? Alam nyo yan, nangihinayang ang puso ko. Sana ako na lang minahal niya, sana mas okay siya, sana mas okay ako. Yes, pero from now on, can we live a life with no regrets? Meaning, wag na nating balikan masyado yung nakaraan na hindi na natin pwedeng baguhin. There's this very beautiful song by Jose Marichan. Tama ba ako? Yes, I think it's Jose Marichan na sabi niya, there's no rewinding, no replay. The chance we lose today when they're gone, and they're gone. I think that's the lyrics. Totoo naman po, there's no rewinding, no replay. Kaso, nandito po ako para ipaalala sa ating lahat gently, with much love, na wala naman pong guarantee na lahat ng choices natin ay tama. Di po ba? Kala ko dati, nung first love ko, siya na. Gabi talaga, iyak ko, sobra. So, nung pinagpalit ako sa iba, gabi talaga. So, kala ko, dulo na ng mundo ko. Ayoko na huminga. Pero hindi pa pala siya. Di po ba? So, sinasabi ko na, that happened to me so that I would meet the father of my son. So, kapag hindi nangyari sa akin yun, then I wouldn't have any Janelle, who I love so much, was the light of my life. Di po ba? So, kung babalikan natin ang buhay natin, parang pwede nating sabihin na no regrets. No regrets. Alright, dear friends? Okay. Eto, tutuloy ko lang po Live a life with no regrets and no what ifs. Ulitin ko po para sa mga kaka-tune in lamang. Sa mga kaka-tune in lamang po, nandito kayo ngayon sa DZXL 558. Kasama niyo po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana, dito sa ating paboritong programa tuwing linggo, Winner Cup Pinoy. And today, August 11, 2024, ang ating pinag-uusapan ay Live a life with no regrets and no what ifs. Kasi nga po, I'm a mental health advocate at isa po lagi sa tinuturo ko sa aking mga mental health seminars ay karamihan sa ating lungkot or anxieties, yung mga depression na nararamdaman natin, yun ay dahil tumitira tayo sa nakaraan. Tinatambayan natin yung lungkot na nangyari 10 years ago, 20 years ago, at hindi na tayo umalis doon. Nalunod na tayo sa ating panghihinayang at lungkot. Kaya tuloy, hindi natin na-appreciate yung magandang nangyayari in the present moment. So, itutuloy ko po ito ulit, kaibigan. At welcome po sa mga bagong tagapakinig. Live a life with no regrets and no what ifs. Whatever happened to us, happened for us, serving us, helping us learn what we needed to learn. We may grumble, cry, and whimper, and shout, enough already. Yet, our loving God watches with a smile, thinking, oh my child, you don't know yet how beautiful you will turn out after this. Nung sinulat ko to, I think may mga fresh akong memories na nasaktan ako talaga. At I was grumbling. Nagrereklamo ako na, bakit? Why me? I was crying. I was whimpering. I was shouting, enough na, diba? Parang awa nyo naman na. But then again, I also thought, sabi ko nga sa inyo, when I wrote my book, feeling ko, I was co-writing it with somebody else. Na parang minsan, binubulong lang sa akin kung ano yung isusulat ko. At totoo naman, na, oh Chris, you don't know yet how beautiful you will turn out after this. And I really do believe na pagtapos ng lahat ng hapdi at kirot na yon,
hapdi at kirot. Pagtapos ng lahat ng hapdi at kirot na yon, lahat ng iyak talaga. Okay naman ako. Okay naman ako pagkatapos. And I stopped blaming myself already. So, alright, dear friends, let's live a life with no regrets and no what ifs. At no what ifs. At, ganito po yan, hindi na natin mababago yung nakaraan. Kung may mga regrets man tayo dati, we can no longer undo them. Okay? Merong kanta dati, nung bata-bata pa ako na unbreak my heart, say you love me again. Sorry, sintonado ako. Pero merong line na yun na, undo this hurt, you cause something, something. Anyway, unbreak my heart, undo this hurt. Wala pong undoing. Pasensya na po sa mga nakikinig who are still in that phase na feeling nyo forever yung nararamdaman nyo, then down the road pala, you'll be disillusioned, no? Wala talagang unbreak my heart eh. When your heart is broken, it's broken. Hindi na namin maa-unbreak yan. Parang there was one time, nabasag ko yung, sana hindi nakikinig si Janine, nabasag ko yung regalo niya sa akin na pink na cup. Kahit anong gawin ko, kahit ano, oh no, nabasag na talaga. So, hindi ko na, pwede ko na lang siyang idikit, pero I couldn't make it as beautiful as it was before. Pero ganun po talaga ang buhay. There's no unbreaking something. There's no undoing. Kaya nga po, lagi natin pinapaalala, mga kaibigan, di ba na, mag-ingat. Kasi ang nasabi mo na, you can no longer undo it or unsay it, di ba? Yung nagawa mo na, you can no longer undo it na, oy, sorry, hindi ko dapat ginawa yun. Delete. There's no such thing. There's no such thing. So, dear friends, marami sa inyo na nakakausap ko lately na parang kulang sa saya. Parang, nangyayari po talaga yan. Hindi naman talaga pwede na araw-araw nagka-cartwheel tayo sa saya. Diba? Huwag po magagalit sa akin na magagalit sa my way po Pero dadating talaga ang day na babalikan mo yung buhay mo at iisa-isahin mo yung mga mahahalagang choices mo. Mahahalagang choices like paano mo inilagaan ang katawan mo, anong mga kinain mo, ininom mo, nag-exercise ka ba ng sapat, naghanda ka ba para sa kinabukasan mo, kinabukasan ng mga anak mo. Those are important choices. Important choices like sino ang kinasama mo, sino ang pinakasalan mo, sino ang pinili mong mahalin. Important choices. Ito yung mga mahalaga na parang down the road, when the line in the song My Way says, and now the end is near, and so I face the final curtain. Meron akong coachee lately na sabi niya, feeling ko nasa final curtain na ako. Ano siya, hindi siya nagtatrabaho kasi he's nearing 70s. Sabi ko, but then again, who are we to say that we're near our final curtain? But then again, hindi ko pa rin naman pwede sabihin sa kanya na huwag mong isipin yan because there are some people who live the world at 40, at 50, di ba? So, lahat tayo, I think, are nearing our final curtain. Di po ba, mga kaibigan? My friend, I'll say it clear. Sana mas maganda ang tulog ng mga neighbors ko na nakaistorbo ng aking tulog kagabi. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, you do it your way. You do it your way. You traveled each and every highway. Yung mga iba palusong, ang bilis ng buhay. Yung iba paakyat talaga, ang hirap ng buhay. Yung iba zigzag. Yung iba maalog. Yung iba maraming humps. Ganon talaga. Can you imagine yung buhay mo pag wala man lang humps, wala man lang, di ka man lang naalog, di ba? Di ka man lang nahirapan ng konti. There's really no joy in a life like that, di po ba? Kaya yung mga spoiled na mga anak, minsan hindi natin talaga sila natutulungan. Ang mahalaga dito is that you do it your way.
you do it your way. And because you do it your way, supposedly, dahil pinili mo yan, parang ako, pinili ko na umalis sa amin sa South Cotabato, iniwan ko ang mamang ko, so hindi ko pwedeng i-regret yun na, oh no, I regret leaving my mother and leaving my father. Andun yung thought na, oh Chris, ang laki ng ibinayad mo sa pangarap mo na to. I look at it like the price I had to pay na, ayan Chris, dahil umalis ka ng Mindanao, nag-aral ka sa Baguio, nagtrabaho ka sa Manila, hindi mo tuloy nakasama ng matagal ang papang mo, and he left while you're away. So, kung i-regret ko siya, I'll feel so bad, I'll feel so guilty, pero pwedeng ang mas magandang attitude is, hindi ko naman alam. At pinayagan naman ako ng papang ko, in fact, siya pa ang nagtulak sa akin na mangarap ka. So siguro ang magandang pananaw mga kaibigan is that pinili natin to at hindi natin i-regret yung ibinayad natin, di ba? Kasi pinili natin eh. You did it your way. Right, dear friends? You did it your way. Kaya, yes, there were times. Pasensya na po kayo, mabuti na lang nasa bahay ako. Wala ako sa station. Kung nasa station ako, mahihiya ako kila Micah, kila Wilson, kila Sir Erwin. Ayan, okay. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Ganon talaga, di po ba? I faced it all, and I stood tall, and did it my way. So, there were times, may pagkakataon talaga na parang sure tayo. And then we bite more than what we could chew. Anong ibig sabihin yan? Na may mga times, kaibigan, na maraming pagkakataon sa buhay natin. And then we bite more than we could chew. Ibig sabihin, inuoohan natin lahat. Maganda yung negosyo na yan. Gusto ko rin yan. Gusto ko rin itong investment na to. Gusto ko itong relationship na to. Kunwari, may asawa ka na and then somebody na nagkaroon ng interest sa'yo na gusto mo rin. Naku, kaya ko naman silang pagsabayin. Sige na nga. You bit off more than you could chew. And then, and then down the road, diba? When there were doubts in your head, sabi mo pa, tama pa ba itong ginagawa ko? Minsan, you ate it up. Sige na, pangangatawang ko na to. Andito na eh. And then, pag ayaw mo naman, spit it out. Ayoko na pala. I don't like my choices anymore. But then you face it all and stood tall. You did it your way. Kaya, live a life with no regrets. Kasi pinili mo naman. You did it your way. Yan ang lagi ko sinasabi sa mga coaching sessions ko na wala namang pumilit sa atin, di ba? Wala namang tumutok ng, ibang usapan yon kapag may tumutok ng baril sa'yo at sinabing, pakasalan mo tong tao na to, o dito ka magtrabaho, or ganyan, di ba? Wala naman po. Iba, that's a different story altogether. Alright, dear friends? Let's do a time check. It's 11:30 in the morning at nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. And let me check if there are messages already para po mabasa ko na dahil minsan nga ay nagkakamali ako talaga na minsan parang ang feeling ko is bakit walang message? Yun pala, nalagpasan ko na pala. Ganun pala yun. Okay po, ayan. So, alright, let me just check po if you have messages already. Okay. There's a message. Hello, Mr. Hubert Roble. Thank you so much sa pakikinig. Sabi niya, pwede tayong magkamali sa desisyon na ginawa natin noon, pero hindi dapat maging dahilan yon na maging mapait tayo sa ating buhay. Dahil ang mga iyon ang magiging tuntungan natin upang abutin ang ating mga pangarap. This is beautiful, Mr. Hubert Roble, our anniversary follower sa DZXL 558. Very nice. Hello, Mr. Lodi Bautista. Kumusta? I wish you and your family well. Sabi niya, happy Sunday, Chris Lorenzana. Keep on listening to your program. Oh, thank you, my dear. Thank you so much. And from Miss Ermi Clemente, happy blessed Sunday. And to you as well.
And Tita Filna, hello to you too and to your family. Kita ay nakita soon. And hello Manang Telma Balbuena. Hi Neng, good morning. Neng po ang aking nickname. Actually sa amin, Neneng ako. O lahat yata ng mga Ilocano, lahat yata ng anak na babae ng mga Ilocano, either Neneng, Neng, like para sa mga Ilonggo, Day or Inday, di po ba? So, Neneng Thank you nang Tel. Tiga pamati ka mo tanan. Tanday lang. Kasi po, sa Mindanao po ito. Tanan ka mo dira nga ginapalangga ko sa Mindanao. Mga auntie ko, mama, mga cousins ko. Hindi ko na kayo isa-isahin. Jacob. O si Jacob favorite. Pinangalanan ko talaga. Hello to you all and I miss you all. See you in November. And I'll see you in November. Okay. When summer is gone. Alright. Bakit nga ba? I'm being so playful about this topic. Kasi po regrets Pasensya na po sa mga nakikinig for the first time. Isipin nyo, ano ba tong programa na to? Kumakanta-kanta pa siya. Pasensya na po pero kasi regrets po kasi ang pinag-uusapan what ifs kasi. So parang ang lungkot na nga na may what if, di po ba? Tas ako ba naman na host, mag-iiyak pa dito para dahil lang sa what ifs ko. So pagpasensya nyo na po ako kung kayong na mga bagong tagapakinig. Pero sana bumalik kayo next Sunday. There's a message here from Miss Judilyn Hernandez. Hi, Judes! I miss you! Sabi ni Judy, yesterday ended last night. Oh, this is so beautiful. Judes, this is so beautiful. Yeah, picturean ko na para hindi ko makalimutan. Yeah. Yesterday ended last night. So today, it is more valuable to look ahead and prepare than to look back and regret. Yes, indeed. Indeed. Life can be understood backward, but it must be lived forward. Consider what Vivian Laramore Raider said. I've shut the door on yesterday and thrown away the key. Tomorrow holds no fears for me since I have found today. Hey, this is so beautiful. Don't worry if you don't get what you think you should. What seems so necessary today might not even be desirable tomorrow. Don't let regrets replace your dreams. From the book of John Mason. Hey, this is so beautiful, Judes. Can you share with us the book? Pa-type naman ng title ng book. Malay mo, may mga tagapakinig tayo who also want to read this book. This is so beautiful. Nako, Judy, you really are valedictorian today. Thank you, my dear. Thank you. Yes, indeed. Yes, indeed. Yesterday ended last night. May mga tagapakinig ako, some of you, seniors na, alam nyo kung sino kayo na nagme-message sa akin. Siyempre, hindi ko kayo papangalanan. Yung mga iba sa inyo, nagme-message sa akin, sinasabi nyo na meron kayong taong kinaiinisan talaga, maraming panahon na, yung mga ginawa na sa inyo, hindi nyo matanggap. Ay, sayang po, diba? Sayang yung panahon. Sayang yung ngayon. Ang galing ng Tagalog ko na yun Huwag nating sayangin ang ngayon. Tapos na yung kahapon po kahit anong iyak natin, kahit anong galit natin, hindi na natin maibabalik ang kahapon, di po ba? Merong ganong kanta, hindi ko lang maalala ko ano yung kanta na parang hindi na maibabalik talaga ang kahapon. So, Jude, this is so beautiful. Hihimayin natin at ito kasi ang ganda talaga ng message ni Miss Judilyn Hernandez. Today is more valuable. So, look ahead. Look ahead na po tayo and prepare than look back and regret. Sayang nga po, di ba, yung lakas. Sayang yung pagmamahal. Life can be understood backwards, yes. Para maiintindihan natin na, pattern ko talaga to. Ganito talaga ako lagi. Ako, kailangan baguhin ko na to. Yes, we understand backwards. Pero, it has to be lived forward. Ang mahalaga ngayon, bukas. Ayan. At ito nga, I've shut down the door on yesterday and throw the key away. Tapon na natin yung susi para hindi na natin balik-balikan pa. Marami pong tao ngayon ang ganyan lagi ang dahilan nila. Kaya sila hindi masaya, kaya sila malungkot. Alam niyo po kung bakit? Kaya sila malungkot dahil pakiramdam po nila parang naubos na yung resources nila, yung saya nila naubos na doon sa nakaraan. So, there, dear friends, no?
tingin ko mas maganda talaga minsan na palayain na natin ang ating sarili sa mga nakaraan natin. There's a message from Ronald Tumbaga, pinakamainam sa lahat ng kabiguan sa buhay, ang gawin itong inspirasyon at kapag narating na ang tagumpay, doon mo na pwedeng ibunyag ang naging sikreto mo sa tagumpay. This is so beautiful. Totoo naman, salamat Mr. Ronald Tumbaga, gawin nating inspirasyon yung nakaraan nating lumbay at lungkot. Ayan. So, thank you so much, Radio, for sending me the messages. Please send me some more if there are any kasi baka may ma-miss out ako ulit. So, yun mga kaibigan. Live with no regrets. No what ifs. Huwag na po sayang what ifs na yan eh. Ayan. Oh, Miss Joy Jimenez is watching. Thank you so much. How nice to see. Ayan. Ay, congratulations ulit sa kahapon. Galing mo. Pwede ka na maging director. Pwede ka na maging director. Ayan. Ang dami mong talent. Multi-talented ka. So, live with no regrets. Live with no regrets. Kasi, if you live looking back, doon sa mga bagay na, sobrang sakit nung ginawa nila sa akin, ganyan, baka nga po hindi ka na nila naaalala eh. Yung mga taong kinainisan mo, baka nga hindi ka na nila kilala or baka hindi ka na nila talaga nga maisip, sino yun? Sino? So, sinayang po natin yung mga taon ng buhay natin na nagsasabing, galit na galit tayo, galit na galit. Tapos pala, hindi na pala nila tayo naalala. Tapos nagagalit tayo, hindi pala siya nag-sorry. Hindi nga po niya alam na may kasalanan siya sa atin, di po ba? So, ang lungkot, right? May hinahanap ako sa ating libro. There is something here that is one of my favorite parts of my book. Ito po. Lovingly make peace with your past. Lovingly make peace with your past. Yakapin na lang po natin yung nakaraan natin na nangyari na siya talaga. No more beating of your chest. No more. Huwag na yung, sayang yung panahon. Oh no, bakit? Ba't ba ako nagtiwala sa kanya? Sayang yung pera ko. Pagtaas-taas na lahat na binigay ko sa kanya. Sayang. Napag-travel na sana ako. Oh, okay po. Nangyari na po yun eh. Na-scam na po tayo, di po ba? Iniwanan na tayo, ipinagpalit na tayo sa iba. Lovingly make peace with your past. How's that now, dear friends? Sa mga may libro, it's on page 100. No more beating of your chest. It's over and done. It is water under the bridge. No amount of brooding and looking back can change anything. Learn and acknowledge the lessons the past gave you and start anew with a wiser version of you. Ito ang mahalaga. Nagkamali tayo noon, pero huwag na natin. No more beating of your chest. Let's just start anew with a wiser version of ourselves. Mas wise na ako ngayon, di po ba? Ikaw din. Remember that without the hurt, the heart is hollow. Sabi nga sa kanta, di ba, na try to remember the kind of September when grass was green and the gray was mellow. Something. Try. Parang may linya doon sa kanta na yon na without the heart is hollow. Diba? Pag walang hurt, pag walang sakit, empty yung puso. Walang masyadong lalim ang puso natin. The heart is hollow. And if those who hurt you come back, even just with a repentant look, kunyari, yung may mga kasalanan sa atin, bumalik na parang yung mukha nila, hindi maipinta sa lungkot nila, yakapin na po natin sila pabalik. Hug them back and say, welcome back. Say no more. Huwag mo nang sabihin na, ang dahil kong sinayang na panahon, na minahal ka, huwag na natin masyadong idiin yung sakit na dinulot nila sa atin. Say no more. They feel bad already. Kahit na po ang tao hindi mag-sorry, alam nila na may nagawa silang hindi maganda. Say no more. They feel bad already. And there's no need to keep reminding them of how badly they treated you and how you did not deserve it. Let their heart take care of that. Huwag po kayong mawawalan ng tawag dito. Sana po ganito. Hindi ba lang siya nag-sorry sa lahat na ginawa niya sa akin? Don't worry po. Let their heart take care of it. Kasi hindi sila makakatulog niyan. Diba? Pag normal na tao po to
hindi makakatulog yan, no, magigilty siya, every time na marinig yung pangalan mo, maaalala niya yung ginawa niya sa'yo, iiwasan ka niya pag nakasalubong ka niya. Alam mo yon? So, their heart will take care of it. Don't worry. Doon nga sa libro na nabasa ko na Crime and Punishment, parang wala namang ibang taong nakakaalam na may crime siyang nagawa. Pero pag may nakikita siyang pulis, pawis siya. Pag may nakikita tao, parang gusto niyang magtago. Walang nakakaalam. Siya lang. So yun, dear friends, ha? So, let's live a life with no regrets. Beautiful, beautiful. Let me see if there are other messages here. Radio, padala na lang ng messages if there are still any. I'm going to check my phone now for messages. There's a message here from Tita Karina Lapitan. Good morning, Chris. A very pleasant and blessed Sunday, Ineng. Naaaliw ako sa'yo, Chris. You sing well. Oh, thank you, Tita. Thank you for keeping my day light. Please take care. God loves you. Oh, thank you so much, Tita Karina. And God loves you as well. Ayan po. And there's a message here. Hello, Winner Kapinoy. Salamat, Coach Chris, sa walang sawang inspirasyon na binibigay mo sa amin. Paano kung balot na balot pa rin ako ng... Sorry po. Long distance dapat. Paano kung balot na balot pa rin ako ng panghihinayang at pagsisisi dahil kahit nagbago na ako, ayaw na akong tanggapin ng minamahal ko. Kapag nagawa ko daw minsan, magagawa ko ulit. Just sharing po. From Kian. Hey, Kian! May mga times talaga na kahit na magsisi tayo, kahit na magbago tayo, yung mga taong nasaktan natin minsan, ayaw na tayo ulit tanggapin. And it is as it is, andyan na yan eh. Nagawa mo na yung pagkakamali mo, inaayawan ka na, so begin again. Yun na lang, ha? Begin again. At tingin ko pagmamahal to, malay mo, dadating down the road yung taong para sa'yo. Na siya yung magiging recipient, taga-tanggap. Siya yung bibiyayaan ng bagong version ng ikaw, di ba? Yung nagbagong version na ikaw. So, wag na lang nating ipilit, ha? Pag ayaw na sa atin, wag na nating ipilit kasi hindi na ipipilit ang pagmamahal. Ayan. It's 11:44. How time flies. I haven't even played a song yet. Alright, there's another message here. Sabi, Miss Chris, my regret is choosing success. Wait lang po, Okay, ulit. Miss Chris, my regret is choosing success. Alam mo na, money, car, travel, condo, over my peace of mind. Selfish ba ako for wanting success so much na doon lang umiikot ang buhay ko? I travel abroad pero hindi ako nakakadalaw sa parents ko. Puro padala lang ng pera at minsan video call. I attended your webinar on work-life integration at medyo napa-ouch ako. Alias LMC. Gen Z na Gen Z, Napa-ouch talaga? Hi, my dear. Ano pangalan ko? LMC. At your age, be gentle with yourself. Ganyan talaga. Kahit din naman ako, nung ako ang nasa edad mo pa, umalis din naman ako sa amin, di ba? Iniwan ko rin ang mga magulang ko. Nag-aral ako sa Baguio, nagtrabaho ako sa Manila. Nangarap din ako, pareho tayo. Pareho tayo. So at the age of 25, I want to have my own car. And I had it. Alam mo yon. So, be gentle with yourself. Isn't it nice na ngayon pa lang, at the age that you are in, maybe you're in your early 20s, ngayon pa lang naiisip mo na, parang nire-regret mo na mas inuuna mo ang success, material na bagay, kesa sa peace of mind mo or relationship siguro. That's a good thing. So, LMC, I'm proud of you for sending me this message kasi parang sinasabi mo sa akin na na-realize mo Remember, sabi nga natin, diba? Aha moments ito. And this is a good thing. And, yeah, visit your parents habang andyan pa sila, diba? Huwag mo akong gayahin na, ayan, when I went home after graduating from SLU, I couldn't hug my father anymore because I went home, he was already, he was already inside the coffin. So, bata ka pa and you have the chance to do it all over again. Alright? So, thank you so much for that, LMC. Thank you. O, yung dahil nating messages, nahahappy naman ako.
there's a message here from Karin of Pasig. And what if, parang putol yung message mo, ulitin ko And what if ko po is ano kaya, sorry, mali lang pala ang spelling. Alright. Ang what if ko po is, ano kaya ang buhay ko ngayon kung sinunod ko talaga ang gusto ko na kurso? Interesting. Ang what if ko is, ano kaya ang buhay ko ngayon kung sinunod ko talaga ang gusto ko na kurso? Well, it would have been different, right? It would have been different. But, andyan ka na sa kurso na yan Can you find beauty in it? Joy in it? Pag hindi mo talaga gusto yung kurso na yan dahil ipinilit lang sa'yo ng mga magulang mo, siguro, begin again. Meron nga akong kakilala, nag-aral siya ng law, past 60 years old na siya, o diba? So, begin again. Hello, my BFF, Conia, watching from the US. Nice to see you, and thank you so much, my friend. I'm so touched. What time is it there now? It's almost midnight. Hello to your beloved Apo. Hi, James. Did I get the nickname correctly? Hey, thank you so much for watching, and I love you too. How blessed am I today? I'm so blessed. Wala na muna po tayong song to be played kasi mukhang marami ang messages natin. Let me... Di bali po, kumanta naman ako kanina, so that should suffice. There's a message here. Ma'am Amazing Chris, good morning. Have a blessed Sunday. Hey, is this you, yo? Ma'am Amazing Chris, ikaw lang ang tumatawag sa akin ng Ma'am Amazing Chris. Eh yo, thank you so much for ordering 4 copies of I Refuse to Be Ordinary. Alright, there's a message here from, wait lang. Maribel Gallardo po ito ng Sorgelor. Mabuhay po ang Winner Ka Pinoy. Especially to you, Manang Chris. Oh, thank you so very much. Mula sa hinagpis, lungkot, ligaya, saya, hapdi, pighati at pag-asa ay gagamutin ng panahon ang pasakit. Nahirap ako nasugat ng kahapon. Parang kanta na to, ang galing mo. At ngayon ay muling sisilay ang maliwanag na landas sa ating mga buhay. Salamat kay Jesus na aking gabay at patnubay. Greet ko nga po sila Nanay Leonie at Tatay Eli Santiago ng Rahal Santa Rosa, Nueva Ecija. Salamat po. Thank you so much, Miss Maribel Gallardo. Napakaganda naman ng iyong mensahe sa akin na hindi ko nabasa ng masyadong maayos pero sobrang ganda. Thank you talaga. Sobrang konti na lang po yung oras ko. Wait lamang. Let me see if there are other messages. Let me see. Sabi ni Miss Ermi Clemente, sabi niya, umiyak ka, hindi naman kaduwagan ito, pero maalis yung sakit at smile ka sa bagong umagang darating. This is so beautiful. And hello, Mama Etchel, Dr. Etchel Villanueva, Tito Danny Villanueva. Hello, Baby Chris. Happy Sunday, love. Talaga naman, I feel so young today. Thank you po sa mga pasalubong ninyo sa akin po, from Cebu. Ayan, ako po talaga ay sobrang labis na minamahal. Radio, please send me if there are more messages kasi baka ma-miss out ko na naman. Ayan. And live a life with no regrets, dear friends. Hindi natin sinasabi na wala ka talagang regrets. Hindi natin sinasabi na wala ka talagang what if. Meron syempre. Pero ang sinasabi lang natin ngayon is that huwag na tayong tumira sa nakaraan. The past is the past. Sabi nga, diba? Water under the bridge. Like the bridge over troubled waters. Diba? Like the bridge over troubled waters. So, tawiran mo na yung bridge na yon. Alright, dear friends? At sobrang thank you po sa inyong lahat na nag-message sa akin. Sobrang maraming salamat sa mga nagpadala ng mga napakagagandang contribution, especially yung Miss Judy Hernandez. Thank you talaga. And let me continue because we still have a little bit of time. Lahat po ulit kayo na gustong regaluhan ng inyong mga minamahal ng ating Pocket Inspirer. Pocket because this is a collection of quotes and excerpts from my original book, Refuse to Be Ordinary.
It's only 200 pesos per copy plus delivery. But since we're celebrating 18 years of Training Edge, we have a, promo until end of August na if you buy 3, you get 1 free. So you only pay 600 or 700 kasama ang delivery. It's such a bargain for a gift, really. Ngayon lang ako parang talagang seryoso na nagbabanggit kasi maraming nagsasabi sa akin minsan after the training na, where can we buy your book? Parang ganyan, no? And so sabi ko, Chris, why are you so quiet about it? So ito na po ako. Alright. So, sabi nga ni Lewis Carroll, in the end, ito yung isa sa favorite quotes namin ni Janelle. Sabi ni Lewis Carroll, in the end, we only regret the chances we did not take. The relationships we were afraid to have and the decisions we waited too long to make. Pagsisisihan natin yung mga pagkakataon na hindi natin inoohan pero alam natin gusto natin, di ba? Yung mga relationships that we were so afraid to have na parang, ay, ayoko na magmahal ulit, nasaktan na ako dati, ayoko na. Walang lalaking deserving ng tiwala ko. Hindi ka sure, di ba? Malay mo, down the road. And the decisions we waited too long to make. May mga times na wag tayong masyadong nag-o-overthink, di pa ba, na wag natin masyadong isipin ang isang bagay hanggang sa tumanda na lang tayo, di ba? Hindi na tayo nakapag-desisyon talaga. And so I want to leave you with these beautiful words before I play the very beautiful song of Mr. Ariel Misiano and check if there are other final messages. Wait lang po, na parang live a life with no regrets. Kasi, wait lang po, I'm checking muna. Ayan. Na parang sabi ko dito sa ating libro na allow spontaneous things to happen in your life. Hindi lahat po talaga napaplano, di ba? Parang today, nakaplano na papasok ako. Kaso nga, pinuyat ako ng neighbors ko. Kaya kasi parang ilang dipa lang parang ilang, I live in a condo, parang ilang tumbling lang, nandun na ako sa unit nila. Yan ang problema pag nasa condo. Ano po. And so, because of that, hindi tuloy ako makapag-drive. So, minsan po, kahit anong plano natin, minsan may mga plano tayo talaga na hindi mangyayari. Ano po? So, allow spontaneous things to happen in your life. Be adventurous. Sige na, try mo lang. You never know what will happen, di ba? When the nudge is there, say yes. Parang gusto ko maging kaibigan to. Say yes. Meron ako dati, isang participant. And she's a close friend of mine now. That's more than 20, mga more than 15 years ago, almost 20 years na. After nung training ko, lumapit talaga siya sa akin. Yang, if you're listening, sabi niya, hi, parang ano ba yung sinabi niya sa akin, nakalimutan ko na Parang, I want to know you more. I want to be your friend or something like that. Pwede ba tayo magkape one of these days? She came to me. And hindi naman po ako very friendly talaga dahil introvert ako. And so after that, we had coffee. And now we're really great friends. So, di po ba? So, be adventurous. When the nudge is there, say yes. Moo ka. Kung alam mo naman na hindi talaga mo ikakasama, di ba? Some of our most amazing memories were all unplanned. Di ba? Yung mga hindi natin na plano minsan, yung mga spur of the moment, yun pa yung pinaka-masaya at pinaka-memorable sa atin. Right? Kaya, allow spontaneous things. So, remember those times na yung mga hindi mo pinlano, yun yung nangyari? Remove boring from your vocabulary. Wala dapat salitang boring sa ating vocabulary. Hanggat buhay, di ba? Hindi dapat mabore. Boring is only for those who lack imagination. Parang ako, na-bore na siguro ako sa 11 years na po ang Winner Ka Pinoy. So siguro na-bore na ako sa dati kong delivery na nakaupo, na parang ang boses ko, mga kaibigan, di pa ganun pa yung boses ko dati. Nahiya talaga ako. Kaya mga kaibigan, di ba? Parang na-bore na siguro ako sa ganun. Kaya ito, nakatayo ako and I'm singing. Boring is only for those who lack imagination. Even eggs, mga itlog po, even eggs are exciting. There are over 100 ways to cook them, right? There are over 100 ways to cook them. Diba? So wala dapat salitang boring. Kaya mga kaibigan, before I close, and sana ay na-inspire ko today to live a life with no regrets, with no what-ifs, starting now. Yung kahapon, hindi na natin yun marirecover.
You know, time lost is time lost, right? What we can do is just begin again. Itutuloy ko lamang po kasi hindi na po ako nagpatugtog ng kanta. I've laughed and cried. I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. Nagmahal tayo, we've laughed and cried. Tumawa tayo, umiyak, diba? We've had our fill, our share of losing, hindi tayo laging panalo. And now, as tears subside. Kasi iyak tayo, pero magsusubside din yung iyak na yan, di ba? Tears will subside. And when the tears subside, sasabihin natin, sabi sa kanta, I find it all so amusing. Tapos sasabihin mo, nakakatawa talaga ako. Yes, and we begin again. Alright? Because we did it our way. Salamat mga kaibigan sa pagsama niyo sa akin ng isang buong oras. Enjoy this very beautiful song by Mr. Ariel Misiano, Winner Ka, Pinoy. Mga Pinoy, walang mararating. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang, tayo'y may talino rin. Mahuna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan, kaya nang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Gumagaan lahat ng mga problema, kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na. Naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Manguna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Mga kaibigan, live a life with no regrets. Thank you so much, Mr. Wilson Abrea, Miss Maika Barcelona, Mr. Erwin Makatangay. Thank you so much for making this broadcast possible. Thank you. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Winner ka, Pinoy! Winner ka! Naghihintay sa atin ang magandang umaga. Sabayan niyo na po ako, mga kaibigan. Sikapin natin maging isang tunay na Pilipino. Sa isip, sa salita, at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka. Winner ka, Pinoy. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner Ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner Ka! Pinoy!